Hinihimok ng Amerika ang mga bansang kasapi ng International Criminal Court na kumalas mula po sa Rome Statute. Nagbanta rin ang administrasyon ni US President Donald Trump na bubuwagin ang ICC na pilit umanong nangihimasok sa kanilang soberanya. Binalaan din ang mga bansang binibigyan nila ng tulong na siguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing target ng korte ang mga sundalong Amerikano at mga opisyal para sa US government, katumbas ito ng panghihimasok sa kanilang soberanya. Noong nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawan ng sanctions ng Amerika. Kasunod ito ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Noong taong 2000, binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Heto ang pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Tingin naman ng ICC accredited lawyer na si Atty. Joel Butuyan, malabo raw na makaapekto ang kampanya ng US sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa kabila nito, 11 opisyal ng ICC na raw ang naapektuhan ng mga sanctions. Kabilang po dito ang dalawang may hawak sa kaso ni Duterte. Dahil po dyan, hindi na sila makagamit ng mga produkto ng Amerika, kabilang ang software, bank services at TNVS. Na itong pahayag ni Atty. Butuyan. Advantageous nga sa Amerika, no? Na si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes, mga pro-China yung mga yan, no? And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala nga ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan yan. Ayon naman kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi na raw siya nagulat sa panawagan ng Amerika. Anya, panahon na raw para tuldukan ang pambubuli ng ICC. Mabubuwag din daw ang ICC sakaling kumalas sa mga bansang kasapi nito. Dagdag pa ni Panelo, ang illegal daw na pag-aresto kay Duterte sa tulong ng Administrasyong Marcos ay patunay umano ng paghihimasok nila sa soberanya ng bansa. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang kaugnay sa panawagan ng Amerika. Hindi raw sakop ng ating gobyerno ang polisiya ng Amerika. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.